Nehemyas Kapitulo 1. Magandang balita Biblia. Nanalangin si Nehemyas para sa Jerusalem. Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemyas na anak ni Hakalias. Noon ay ika-9 na buwan ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemyas ay nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod, nang dumating ang kapatid kong si Hanani, kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Juda. Kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Judeong nagbalik sa Juda mula sa pagkabihag sa Babylonia. Sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalay ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nang sunugin iyon. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng Kalangitan, O Yahweh, Diyos ng Kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moises. Sinabi ninyo kay Moises, kung kayong mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Subalit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lupaing aking pinili upang sambahin ako roon. Sila ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan na tinubos sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at lakas. O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko, at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Pumunta si Nehemyas sa Jerusalem. Nang panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Nehemyas Kapitulo 2. Isang araw ng unang buwan, ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala ka namang sakit. Natakot ako kaya sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak at ang mga pintuan yun ay natupok ng apoy. Ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng Kalangitan, at pagkatapos, sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan, nais kong umuwi sa Juda, upang itayong muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, gaano kakatagal roon at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap ako sa hari na bigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Juda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lungsod at sa bahay na aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Nang ako'y umalis, pinasamahan pa ako ng hari sa mga pinuno ng hukbo at sa isang hukbong nakakabayo. Pagdaan ko sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, iniabot ko sa kanila ang liham ng hari. Nang malaman ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na isang opisyal na Amonita na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israelita, sila'y lubos na nagalit. Ang muling pagtatayo ng pader. Dumating ako sa Jerusalem. 3 araw na ako roon ay hindi ko pa ipinaalam kung inuman ang ipinagagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng ika-3 araw, gumising ako at lumabas ng lungsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aking sinasakyan. Lumabas ako sa pintuan ng libis sa daang patungo sa bukal ng dragon hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Sinuri kong mabuti ang gibagib ang pader ng Jerusalem at ang mga nasunog nitong pintuan.
Nagpatuloy ako sa pintuang bukal hanggang sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan kong asno. Kaya't naglakad ako patungong libis at siniyasat ko ang pader. Pagkatapos ay muli akong pumasok sa pintuan ng libis pabalik. Hindi alam ng mga pinuno kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking ginawa. Wala pa rin akong sinasabi sa mga Hudyo, sa mga pari, mga pinuno, mga opisyal, at sa iba pang magkakaroon ng bahagi sa gawain. Pagkatapos, sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya't naghanda nga sila upang simulan ang gawain. Ngunit nang malaman ito ni Sanballat na Horonita at Tobias na isang opisyal na Amonita, at maging si Gesem na taga-Arabia, pinagtawanan nila kami at hinamak, at sinabing, ano ang ginagawa ninyong iyan? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Sinagot ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan, at kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo'y walang bahagi, karapatan o alaalaman sa Jerusalem. Nehemyas Kapitulo 3, mga parteng ipinagagawa, ganito muling itinayo ang nasirang pader ng lungsod. Ang pinakapunong pari na si Eliasib at ang mga kasamahan niyang pari ang muling nagtayo ng pintuan ng mga tupa. Binasbasan nila ito at pagkatapos ay nilagyan ng mga pinto. Binasbasan din nila ang pader hanggang sa tore ng Sandaan, at sa tore ni Hananel. Ang kasunod na bahagi ay itinayo ng mga taga-Jericho. Si Seker na anak ni Imri ang nagtayo ng kasunod na bahagi. Ang gumawa ng pintuan ng isda ay ang angkan ni Hosenaa. Nilagyan nila ito ng mga posteng paalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Mirmo na anak ni Urias at apo naman ni Hakos. Ang gumawa ng kasunod nito ay si Mesulam na anak ni Berekias at apo ni Mesezebel. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Zadok na anak ni Bana. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ng mga taga-Tiko. Ngunit ang mga maharlika ay tumangging gawin ang mga iniatas ng mga namamahala. Ang muling nag-ayos ng pintuang luma ay sina Joyada na anak ni Pasea at si Mesulam na anak ni Besodees. Sila rin ang naglagay ng mga posteng paalang, mga pinto at mga bakal na pangkandado. Ang kasunod nito ay ginawa ni Melatias na taga-Gibeon at Jada na taga-Meronot at ng mga taga-Gibeon at Mispa, hanggang sa tirahan ng gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ni Uziel na Pletero, anak ni Harhaya. Ang sumunod na bahagi hanggang sa malapad na pader ay ginawa ni Hananias na manggagawa ng pabango. Ang kasunod na bahagi ay ginawa naman ng anak ni Her na si Ripheas, pinuno ng kalahating distrito ng Jerusalem. Si Jedeas na anak ni Harumaph ang gumawa ng sunod na bahaging malapit sa kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Hates na anak ni Hasabnias. Ang bahaging kasunod hanggang sa tore ng mga hurno ay ginawa ni Malques na anak ni Herem at ni Hasab na anak naman ni Pahat Moab. Ang kasunod nito ay ginawa ng anak ni Halohesh na si Salom, pinuno ng isa pang kalahating distrito ng Jerusalem. Siya ay tinulungan ng kanyang mga anak na babae. Ang pintuan ng libis hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura ay itinayo ni Hanan at ng mga taga-Zanoa. Sila rin ang nag-ayos ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. May 450 metro ang haba ng pader na inayos nila. Ang pintuang papunta sa tapunan ng basura ay inayos ng anak ni Rechab na si Malques, pinuno ng distrito ng Beth-Hakerem. Siya rin ang naglagay ng mga pinto at ng mga bakal na pangkandado. Ang nag-ayos ng pintuan ng bukal ay ang anak ni Kolhos na si Salom, pinuno ng distrito ng Mispa. Binubungan niya ito at nilagyan ng mga pintuan at mga bakal na pangkandado. Inayos din niya ang pader ng ipunan ng tubig ng Sela, patungo sa halamanan ng hari hanggang sa makababa ng hagdanan mula sa lungsod ni David. Mula naman doon hanggang sa tapat ng libingan ni David, tipunan ng tubig at ng himpilan ng mga bantay, ang nag-ayos ay ang anak ni Osbok na si Nehemyas, pinuno ng kalahating distrito ng Bethsur.
Ang mga Levitang nagtayo ng pader. Ito naman ang mga Levitang nagtayo ng mga kasunod na bahagi ng pader. Si Rehum na anak ni Bani ang gumawa ng kasunod na bahagi. Ang sumunod na bahagi ay ginawa ni Hashabias, pinuno ng kalahating distrito ng Keilah. Ang anak ni Henadad na si Bavai, pinuno ng kalahating distrito ng Keilah, ang siya namang gumawa ng kasunod na bahagi. Ang gumawa naman ng kasunod na bahagi ay ang anak ni Jeshua na si Ezer, pinuno ng Mispa. Siya ang gumawa ng bahaging paakyat hanggang sa tapat ng taguan ng mga sandata. Ang anak ni Zabay na si Baruch ang gumawa ng kasunod na bahagi, mula sa taguan ng mga sandata hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib na pinakapunong pari. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ng anak ni Urias at apo ni Hakos na si Mirmo. Ito'y umabot hanggang sa dulo ng bahay ni Eliasib. Ang mga paring nagtayo ng pader. Ang mga sumusunod na pari ay nagtayo rin ng mga kasunod na bahagi ng pader. Ang mga pari sa paligid ng Jerusalem ang gumawa ng kasunod na bahagi. Sina Benjamin at Haseb ang nag-ayos ng kasunod na bahagi na nasa harapan ng kanilang mga bahay. Si Ozerias na anak ni Maaseias at apo ni Ananias ang gumawa ng kasunod na bahagi sa tapat ng kanyang bahay. Mula dito hanggang sa sulok ng pader ang nag-ayos naman ay si Binuwi na anak ni Henadad. Ang kasunod na bahagi ng pader ay ginawa ni Palal na anak ni Uzai. Ito'y mula sa sulok ng pader at ng tore sa itaas ng palasyo, malapit sa bulwagan ng mga bantay. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Pedaya na anak ni Peros. Ito'y pasilangan hanggang sa tabi ng pintuang tubig at ng toreng nagsisilbing bantay sa templo. Malapit ito sa Ophel na tirahan ng mga manggagawa sa templo. Ang iba pang mga manggagawa, ang mga taga-tiko naman ang nag-ayos ng bahagi mula sa toreng nagsisilbing bantay sa templo hanggang sa pader ng Ophel. Isang pangkat ng mga pari ang nag-ayos ng pader sa pahilaga mula sa pintuan ng kabayo. Ginawa ng bawat isa ang bahaging nasa tapat ng kanyang bahay. Si Zadek na anak ni Immer ang gumawa ng bahaging nasa tapat ng kanyang tahanan. Ang kasunod nito ay ginawa ng anak ni Secanias na si Semayas, tagapamahala ng pintuang silangan. Si Hananias na anak ni Selimias at si Hanan, pang-anim na anak ni Zalaf ang gumawa naman ng kasunod na bahagi. Ito'y pangalawang bahagi na kanilang ginawa. Si Mesulam na anak ni Berekias naman ang nag-ayos ng pader sa tapat ng kanyang bahay. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Malques na isang pletero. Ang ginawa niya ay umabot hanggang sa bahay ng mga katulong sa templo at ng mga mangangalakal. Ang bahaging ito ay nasa tapat ng pintuang bantayan malapit sa silid na nasa itaas ng hilagang silangang kanto ng pader. Mula naman dito hanggang sa pintuan ng mga tupa, ang mga pletero at mga mangangalakal ang nag-ayos ng pader. Nehemias Kapitulo 4. Mga masamang balak laban kay Nehemias. Nabalitaan ni Sanballat na aming itinatayong muli ang pader. Nagalit siya at kinutya kaming mga Hudyo. Sa harapan ng kanyang mga kasama at mga hukbo ng Samaria ay sinabi niya, ano kaya ang iniisip ng mga kawawang Judeong ito? Itayong muli ang Jerusalem sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog at gawin iyon sa loob ng isang araw. Akala ba nila'y magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurach na bato roon? Sa tabi niya'y nagsalita naman si Tobias na Amonita, ano bang klaseng pader ang gagawin ng mga Judeong iyan? Madaanan lamang iyon ng asong gubat ay tiyak na guguho na. Sa narinig kong ito, ako ay nanalangin, tingnan mo kami o Diyos kung paano kami kinukutya. Mangyari sana sa kanila ang masamang hangad nila laban sa amin. Maubos nawa ang kanilang ari-arian at madala silang bihag sa ibang lupain. Huwag mo silang patawarin at huwag mong kalimutan ang kanilang mga kasalanan, sapagkat hinamak nila kaming mga nagtatrabaho. Lalo kaming nagpatuloy sa pagtatayo ng pader, kaya't hindi nagtagal at nangalahati na ang taas nito dahil masigasig ang mga tao sa pagtatrabaho. Nang mabalitaan ni Sanballat, Tobias at ng mga taga-Arabia, Aman at Asdod na halos mabuo na namin ang pader ng Jerusalem at ang mga butas nito ay natakpan na, lalo silang nagalit. Nagkaisa silang salakayin ang Jerusalem upang kami guluhin. Kaya nanalangin kami sa aming Diyos at nagtalaga kami ng mga bantay araw at gabi. Ang mga taga-Juda ay may ganitong awit, nanghihina kami sa bigat ng pasan, at sobrang dami ng batong nabuwal.
Hindi namin kaya ang hirap na ito na itayo ang pader sa maghapong trabaho. Akala ng aming mga kaaway ay hindi namin sila makikita at hindi namin alam ang kanilang binabalak na pagsalakay. Iniisip nilang mapupuksa nila kami at mahihinto ang aming gawain. Hindi nila alam na ang mga Hudyo na nakatirang kasama nila ay laging nagbabalita sa amin ng tungkol sa kanilang masamang balak. Kaya't nagtalaga ako ng mga bantay sa ibaba, sa likod ng pader, at sa mga lugar na hindi pa tapos ang pader. Inilagay ko sila sa gawaing ito ayon sa kani-kanilang angkan. Binigyan ko sila ng iba't ibang sandata gaya ng espada, sibat at pana. Binisita ko ang mga tao at sinabi ko sa mga pinuno at hukom at sa lahat ng naroon, huwag kayong matakot sa mga kaaway. Alalahanin nating dakila at kamangha-mangha si Yahweh. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga kababayan, ang inyong mga anak, inyong mga asawa at mga tahanan. Nabalitaan ng mga kaaway na alam natin ang kanilang mga balak at napag-isip-isip nilang hinahadlangan sila ng Diyos. Kaya ang lahat ay nagpatuloy sa paggawa ng pader. Simula noon, kalahati na lamang ng aking mga tauhan ang gumagawa ng pader at ang kalahati naman ay nagbabantay. Ang mga bantay ay may dalang sibat, kalasag, pana at kasuotang bakal. Ang mga pinuno at mga pangunahing mamamayan ay nagbibigay ng kanilang lubusang tulong sa gumagawa ng pader. Hawak sa isang kamay ng mga nagpapasan ang kanilang dala at sandata naman ang hawak sa kabilang kamay. Ang mga gumagawa sa pader ay may sariling espada na nakalagay sa kanyang baywang at nasa tabi ko naman ang isang may hawak na trompeta. Sinabi ko sa mga pinuno, sa mga hukom at sa mga taong bayan, malaki ang ating gawain at malalayo ang ating pagitan habang tayo'y nagtatrabaho, kaya tuwing maririnig ninyo ang tunog ng trompeta, magtipon-tipon tayo sa kinatatayuan ko. Ipaglalaban tayo ng Diyos natin, at nagpatuloy kami sa pagtatrabaho araw-araw. Ang kalahati ay may dalang sibat mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglabas ng mga bituin. Sinabi ko rin sa mga tao, lahat ng lalaki at mga alipin ay kailangang magpalipas ng gabi sa loob ng Jerusalem at maging handa sa anumang pagsalakay kung gabi at sa araw ay magtrabaho naman. Kaya't ako, ang aking mga kasamahan, mga tauhan, at mga bantay ay laging nakahanda at laging may hawak na sandata. Nehemyas Kapitulo 5, Pang-aapi sa mahihirap. Dumating ang panahon na ang mga mamamayan, lalaki man o babae, ay nagreklamo laban sa kanilang kapwa Hudyo. Sinabi ng ilan, malaki ang aming pamilya at kailangan namin ng trigang makakain upang mabuhay. Sinabi naman ng iba na nakapagsangla sila ng kanilang mga bukirin, ubasan at mga bahay, huwag lamang silang magutom. May nagsasabi namang, nakapangutang kami makapagbuwis lamang sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan. Kami mga Hudyo rin at ang mga anak namin ay tulad din ng kanilang mga anak. Ngunit ipinapaalila namin ang aming mga anak. Sa katunayan, ang ilan sa mga anak naming babae ay naipagbili na namin para maging alipin. Wala kaming magaw sapagkat ang aming mga bukirin at ubasan ay kinamkam na sa amin. Labis akong nagalit nang marinig ko ang mga reklamong ito. Nagpasya akong harapin ang mga pinuno at mga hukom. Pinaratangan ko sila ng ganito, ano't nagawa ninyong magpautang ng may tubo sa inyong mga kababayan. Kaya tinipon ko ang mga tao sa isang pangkalahatang pulong. Sinabi ko, sinikap nating mapalaya ang ating kapwa Hudyo na naipagbili sa ibang bansa. Ngayon na may kayo ang nanggigipit sa kanila upang ipagbili ang kanilang sarili sa inyo na mga kapwa nila Hudyo. Hindi makapagsalita ang mga pinuno. Mali ang inyong ginagawa, patuloy ko. Dapat kayong matakot sa Diyos at gumawa ng mabuti upang hindi tayo hamakin ng mga pagano. Ang mga kababayan nating nagigipit ay pinahiram ko na ng salapi at pagkain. Ganoon din ang ginawa ng aking mga kamag-anak at mga tauhan. Huwag na natin silang pagbayarin ng interes ng kanilang pagkakautang. Ngayon di ibalik ninyo ang mga bukirin at ubasan sa mga may utang sa inyo, pati ang kanilang mga taniman ng olibo at tahanan. Ibalik din ninyo ang naging interes ng perang ipinahiram ninyo, gayon din ang mga trigo, alak at langis na ipinahiram ninyo sa kanila. Ibabalik namin ang lahat ng iyon sa kanila, sagot nila. Hindi na namin sila sisingilin. Tutuperin namin ang hinihingi mo.
Ipinatawag ko ang mga pari at pinanumpa sa harap nila ang mga pinuno upang tuparin ng mga ito ang kanilang pangako. Ipinagpag ko ang aking kasuotan at sinabi ko, ganyan nawa ang gawin ng Diyos sa mga ari-arian ng mga taong hindi tumupad sa kanyang pangako. Ipagpag din sana silang tulad nito at maghirap. Lahat ng naroy sumang-ayon at sinabi, mangyari nawa ang sinabi ninyo. Pinuri nila si Yahweh at tinupad ng mga tao ang kanilang pangako. Si Nehemyas ay hindi makasarili. Sa loob ng 12 taon na naglingkod ako bilang gobernador ng Juda, mula ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes hanggang ika-taon, ako, ni ang aking mga kamag-anak ay hindi kumain ng pagkaing nauukol sa gobernador. Ang mga naunang gobernador sa Juda ay naging pabigat sa mga tao na hinihinga nila ng pagkain at ng alak bukod pa sa 40 pirasong pilak. Maging ang mga katulong nila ay katulong din sa pagpapahirap. Ngunit hindi ko ginawa iyon, sapagkat ako'y may takot sa Diyos. Ginawa ko ang lahat upang muling maitayo ang pader sa tulong ng aking mga tauhan. Hindi ako naghangad ng anumang ari-arian. Ako'y laging nagpapakain ng 150 panauhing Hudyo, gayon din ang aming mga pinuno bukod sa mga taong dumarating mula sa mga malalapit na bansa. Araw-araw ay nagpapakatay ako ng 1 toro, 6 na matatabang tupa, at maraming manok at tuwing ika-10 araw ay naglalabas ako ng maraming alak. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kinuha ang pagkaing nauukol sa gobernador, sapagkat alam kong ang mga tao ay naghihirap. Alalahanin mo ako, O Diyos, sa lahat ng aking ginawa alang-alang sa sambayanang ito. Nehemyas Kapitulo 6. Masamang balak kay Nehemyas. Nabalitaan ni Sanballat, Tobias at ni Gesem na taga-Arabia, pati ng iba naming mga kaaway, na naitayo ko na ang pader at wala na itong butas bagaman hindi ko pa nailalagay ang mga pinto nito. Inanyayahan ako ni Sanballat at Gesem na makipag-usap sa kanila sa isang nayon sa kapatagan ng Ono. Alam kong may masama silang balak sa akin. Kaya't nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa rito kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa inyo. 4 na beses nila akong inanyayahan at 4 na beses ko rin silang tinanggihan. Sa ika-5 pagkakataon ay inanyayahan akong muli ni Sanballat sa pamamagitan ng isang bukan na liham na ganito ang mensahe. Balitang-balita sa iba't ibang bansa at pinapatunayan ni Gesem na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maghimagsik, kaya itinatayo mong muli ang pader. May balita pang gusto mong maging hari. Sinasabi pang may mga propeta kang inutusan upang ipahayag sa Jerusalem na ikaw na ang hari ng Juda. Tiyak na alam na ito ng hari, kaya pumarito kaagad at pag-usapan natin ang bagay na ito. Ito naman ang sagot ko, walang katotohanan ang mga pinagsasasabi mo. Gawa-gawa mo lamang ang mga iyan. Tinatakot nila kami upang itigil ang gawain. Nanalangin ako, O Diyos, palakasin po ninyo ako. Minsan ay dinalaw ko si Semaya na anak ni Delaes at apo ni Mehetabel, sapagkat hindi siya makaalis sa kanyang bahay. Sinabi niya sa akin, halika. Pumunta tayo doon sa templo, sa tahanan ng Diyos, at doon ka magtago. Sapagkat anumang oras ngayong gabi ay papatayin ka nila. Ngunit sumagot ako, hindi ako ang lalaking tumatakbo o nagtatago. Akala mo ba'y magtatago ako sa templo para iligtas ang aking sarili? Hindi ko gagawin iyon. Napag-isip-isip kong hindi isinugo ng Diyos si Semaya. Binayaran lamang siya ni Sanballat at Tobias upang ako'y bigyan niya ng babala. Sinuhulan lamang nila siya upang takutin ako at itulak sa pagkakasala. Sa ganoong paraan, masisira nila ang aking pangalan at ilagay ako sa kahihiyan. Nanalangin ako, O Diyos, parusahan po ninyo sina Tobias at Sanballat sa ginawa nila sa akin. Gayon din po ang gawin ninyo kay Noadias, ang babaeng propeta at iba pang mga propeta na nagtangkang takutin ako. Natapos ang trabaho. Pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader noong ika-25 araw ng ika-6 na buwan. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid na tapos na ang aming trabaho, napahiya sila at napag-isip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Nang panahong iyon, nagsusulatan sina Tobias at ang mga pinuno sa Juda.
Maraming taga-Juda ang pumanig sa kanya sapagkat siya'y manugang ng Judeong si Ananias na anak ni Era. Bukod dito, napangasawa ng anak niyang si Jehohanan ang anak na dalaga ni Mesulam na anak ni Berekyas. Sa harapan ko'y lagi nilang pinupuri ang ginawa ni Tobias at lagi nilang ibinabalita sa kanya ang aking sinasabi. At patuloy siyang nagpapadala ng sulat sa akin upang ako'y takutin. Nehemyas Kapitulo 7. Naglagay ng mga pinuno sa Jerusalem. Natapos ang pader ng lungsod at naikabit na ang mga pintuan nito. May itinalaga na ring mga bantay, mga mang-aawit, at mga Levita. Pagkatapos nito, ang Jerusalem ay inilagay ko sa pamamahala ng dalawang kalalakihan, si Hanani na aking kapatid at si Hananias na pinuno ng mga bantay sa kuta. Si Hananias ay mapagkakatiwalaan at malaki ang takot sa Diyos kaysa iba. Iniutos kong ang mga pintuan ng Jerusalem ay bubuksan lamang kapag mataas na ang araw, isasara at ikakandado agad paglubog ng araw bago magpahinga ang mga bantay. Iniutos ko ring maglagay sila ng mga bantay pintuan na taga-Jerusalem. Itinalaga nila ang ilan sa mga ito sa mga bantayan at ang iba na may sa malapit sa kani-kanilang bahay. Ang listahan ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Bagamat malaki ang lungsod ng Jerusalem, kakaunti pa lamang ang mga tao dito at hindi pa nagagawang lahat ang mga bahay. Pinangunahan ako ng Diyos upang tipunin ang mga tao at ang kanilang mga pinuno at mga hukom para suriin ang listahan ng kanilang mga angkan. Natagpuan ko ang listahan ng mga angkan na unang nagbalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. Ito ang mga Judeong nabihag ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at muling nakabalik sa Jerusalem at sa kani-kanilang bayan sa Juda. Ang mga pinuno nila ay sina Zerubbabel, Josue, Nehemias, Azarias, Ramiez, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Mispere, Bigvai, Nahum at Bana. Ito ang listahan ng mga angkan ng Israel at ng bilang ng bawat angkan na bumalik mula sa pagkabihag. Peros 2,172, Sephetiyes 372, Era 652, Pahat Moab na mula sa angkan ni Jeshua at Job, 2,818, Ilam 1,254, Zato 845, Zakay 760, Binuwi 648, Bibay 628, Asgad 2,322, Adonikam 667, Bigvai 2,067, Aden 655, Ater na tinatawag ding Hezekias 78, Hasem 328, Bazay 324, Heref 112, Gibeon 75. Ito naman ang listahan ng mga bumalik ayon sa bayang pinagmula ng kanilang mga ninuno. Bethlehem at Netofa 188, Anatot 128, Beth Asmivet 42, Jerem, Kephiro, at Birot 743, Rama at Geba 621, Mikmas 122, Bethel at Ai 123, Nebo 52, Ilam 1,254, Herem 320, Jericho 345, Lod, Hadid at Ono 721, Senoa 3,930. Ito ang listahan ng mga angkan ng mga pari na nagbalik mula sa pagkabihag, angkan ni Jedees mula sa lipi ni Jeshua, 973, angkan ni Aimer, 1,052, angkan ni Paher, 1,247, angkan ni Herem, 1,017. Ito ang listahan ng mga angkan ng mga Levita na nagbalik mula sa pagkabihag, angkan ni na Jeshua at Kadmiel mula sa lipi ni Hodavs, 74. Mga mang-aawit sa templo, angkan ni Asaph, 148. Mga bantay sa templo, angkan ni na Salom, Ater, Talmon, Okeb, Hatita at Sobay, 138. Ito naman ang listahan ng mga angkan ng mga manggagawa sa templo na nagbalik mula sa pagkabihag. Zia, Hasupha, Tabaw, Keres, Sia, Podon, Labana, Hagaba, Salmay, Hanan, Gidal, Gahar, Reyes, Rezan, Nekoda, Gazem, Uza, Paseya, Besei, Munem, Nafusazim, Bakbok, Hakufok, Harher, Baslit, Meraida, Harsa, Barkos, Sisera, Tema, Nezias at Hatifa.
Ito ang listahan ng angkan ng mga lingkod ni Solomon na bumalik mula sa pagkabihag, mga angkan ni Nasutay, Soferet, Pereda, Jola, Darkon, Gidel, Cephatias, Hatil, Pequere-Hasbaim at Aman. Ang kabuuang bilang ng mga nakabalik na mga manggagawa sa templo ng mga anak ng mga lingkod ni Solomon ay 372. Ito naman ang mga nakabalik mula sa Tel Mela, Tel Harsa, Kerob, Adan at Imer ngunit hindi nila napatunayang sila'y mga Israelita, mga angkan ni Delaez, Tobias at Nekoda, 642. Ito naman ang mga nakabalik sa mga angkan ng pari, ngunit hindi nila napatunayan ang pinagmulan nilang angkan ni Hobeas, Hakos at Barzillai. Ang ninuno ng mga paring mula sa angkan ni Barzillai ay napangasawa ng anak na babae ni Barzillai na taga-Gilead, at siya ay tinawag sa pangalan ng kanyang biyenan. Hinanap nila ang kanilang angkan sa listahan ng mga angkan ngunit hindi nakita, kaya sila'y hindi kinilalang mga pari. Pinagbawalan sila ng gobernador na kumain ng pagkaing inialay sa Diyos hanggang wala pang paring gumagamit ng Urim at Tumim. Ang kabuuan ng mga bihag na nakabalik ay 42,360. Ang mga aliping lalaki at babae ay 7,337 at ang mga mang-aawit na babae at lalaki ay 245. May naibalik ding 736 na kabayo, 245 mola, 435 kamelyo at 6,720 asno. Ilan sa mga pinuno ng mga angkan ang nagbigay ng ambag para ipag-awang muli ang templo. Ang gobernador ay nagbigay ng 8 kilong ginto, 50 mangkok na pilak na ginagamit sa pagsamba at 530 kasuotan ng mga pari. May iba pang mga pinuno ng angkan na nagbigay ng 168 kilong ginto at 1,250 kilong pilak. Ang kabuuang ipinagkaloob ng iba pang mga tao ay 160 kilong ginto, 140 kilong pilak at 67 na kasuotan ng mga pari. Ang mga pari, mga Levita, mga bantay ng templo, mga mang-aawit, mga lingkod sa templo at lahat ng Israelita ay tumira sa mga bayan at lungsod ng Juda. Nehemyas Kapitulo 8. Binasa ni Ezra ang kautusan. Sumapit ang ikapitong buwan ng taon at ang mga Israelita ay nakabalik na sa kani-kanilang bayan. Nagtipon-tipon silang lahat sa Jerusalem, sa liwasang bayan sa harapan ng pintuan ng tubig. Hiniling nila kay Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan na kunin nito ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ni Yahweh para sa Israel. Kaya't ng unang araw ng ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa katanghaliang tapat, binasa niya ang kautusan sa harap ng mga taong natitipon sa liwasang bayan sa harap ng pintuan ng tubig. Ang lahat ay nakikinig ng mabuti. Nakatayo si Ezra, ang tagapagturo ng kautusan, sa isang entabladong kahoy na sadyang ginawa para sa pagkakataong iyon. Sa kanan niya'y nakatayo sina Matithias, Sema, Anaya, Urias, Hilkias at Maaseias. Sa gawing kaliwa na may naroon sina Pedaias, Misael, Malques, Hasem, Hasbadona, Zacarias at Mesulam. Si Ezra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh, ang dakilang Diyos, sabi ni Ezra. Itinaas naman ng mga tao ang kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Nagsiyuko rin sila at sumamba kay Yahweh. Pagkatapos, tumayo ang mga tao, at ang kautusay ipinaliwanag sa kanila ng mga Levitang sina Jeshua, Bani, Serebias, Jamin, Okeb, Sabetay, Hodias, Maaseias, Kelita, Azarias, Jozabad, Hanan at Pelayas. Binasa nila ang kautusan ng Diyos at isinalin ito sa kanilang wika at ipinaliwanag ito upang maunawaan ng mga tao. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban at sila'y umiyak. Ang araw na ito ay banal para kay Yahweh na inyong Diyos, kaya't huwag kayong malungkot o umiyak, wika ni Nehemyas na gobernador, ni Ezra na pari at dalubhasa sa kautusan, at ng mga Levita na nagpapaliwanag ng kautusan. Sinabi nila sa mga tao, umuwi na kayo at magdiwang, kumain kayo at uminom ng bagong alak.
Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh, kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo. Ang mga taong bayan ay pinayapa ng mga Levita. Sinabi nila sa mga ito, huwag kayong malungkot sapagkat banal ang araw na ito. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahagi na naman ang mga walang pagkain at inumin sapagkat naunawaan nila ang ipinaliwanag sa kanila. Ipinagdiwang ang pista ng mga tolda. Nang sumunod na araw, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga angkan kasama ang mga pari at mga Levita upang pag-aralan ang mga turo ng kautusan. Natuklasan nila sa kautusan na nagbigay si Yahweh ng utos kay Moises tungkol sa pista ng mga tolda. Sinabi sa utos na dapat silang tumira ng pansamantala sa mga kubol sa kapistahang iyon. Kaya't nagpalabas sila ng utos para sa mga taga-Jerusalem at iba pang mga lungsod at bayan, lumabas kayo sa mga burol at pumutol ng mga sanga ng punong olibo, ligaw man o hindi, myrto, palma at iba pang punong kahoy na maraming dahon upang gawing mga kubol. Sinunod nga nila ang utos. Gumawa sila ng kubol sa kani-kanilang bubungan at bakuran, at sa palibot ng templo. Gumawa rin sila ng mga kubol sa liwasan sa pagpasok sa pintuan ng tubig at sa pintuan ni Ephraim. Ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay gumawa ng kanya-kanyang kubol at doon sila tumira. Iyon ang unang pagkakataon na ginawa ito ng mga Israelita mula noong panahon ni Josue na anak ni Nun. Masayang-masaya ang lahat. Ang aklat ng kautusan ay binabasa araw-araw, mula sa unang araw hanggang katapusan. 7 araw silang nagpista at sa ika-8 araw ay nagkaroon sila ng isang banal na pagtitipon bilang pagtatapos ayon sa itinatakda ng kautusan. Nehemyas Kapitulo 9. Ipinahayag ni Ezra ang kasalanan ng Israel. Noong ika-24 na araw ng buwan ding iyon, nagtipon ang mga Israelita upang mag-ayuno. Nagsuot sila ng damit panloksa at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipahayag ang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Lumayo sila sa mga dayuhan. Tumayo sila upang ipahayag ang kanilang mga kasalanan at ng kanilang mga ninuno. Nanatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng 3 oras samantalang binabasa sa kanila ang kautusan ni Yahweh na kanilang Diyos. Pagkatapos, 3 oras din silang nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at sumamba kay Yahweh na kanilang Diyos. Nooy nasa isang entablado ang mga Levitang sina Jeshua, Bani, Kadmiel, Sebanias, Bani, Serebias, Bani at Ganoni at nananalangin ng malakas kay Yahweh na kanilang Diyos. Sina Jeshua, Kadmiel, Bani, Hasabnias, Serebias, Hodias, Sebanias at Petahiyas ay nanawagan sa mga tao upang sumamba. Sabi nila, tumayo tayo at purihin ang Diyos nating si Yahweh. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Purihin ang kanyang dakilang pangalan, na higit na dakila sa lahat ng papuri, pagpapahayag ng kasalanan, at ang lahat ay sama-samang nanalangin ng ganito, Yahweh, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw ang lumikha ng kalangitan, at ginawa mo ang lupa, ang langit ng mga langit, ang lahat ng bituin doon, at lahat ng narito, ang dagat at ang lahat ng naroroon. Binibigyang buhay mo sila, at ika'y sinasamba ng buong kalangitan. Ikaw, Yahweh, ang Diyos na pumili kay Abram. Ikaw ang tumawag sa kanya mula sa bayan ng Ur, sa Caldea, at pinangalanan mo siyang Abraham. Nakita mo siyang tapat sa inyo, at gumawa ka ng kasunduan sa kanya. Ipinangako mo sa kanya at sa kanyang magiging mga anak na ibibigay sa kanila ang lupain ng mga Kananiyo, ng mga Heteo, Amoaryo, Perezeo, Jebuso at Gergesea. Tinupad mo ang iyong pangako sa kanila sapagkat ikaw ay tunay na matapat. Nakita mo ang paghihirap ng aming mga ninuno sa Ehipto. Narinig mo ang pagtangis nila sa dagat na pula. Gumawa ka ng mga himala at mga bagay na kamangha-mangha laban sa Faraon, laban sa kanyang mga lingkod at sa mga mamamayan ng kanyang lupain, sapagkat alam mong pinagmalupitan nila ang aming mga ninuno. Ang pangalan mo'y tanyag magpahanggang ngayon. Sa kanilang harapay hinati mo ang dagat, at sa gitna nito'y dumaan sila sa tuyong lupa. Ang mga humabol sa kanila'y nilunod mong lahat, parang mga batong lumubog sa nagngangalit na dagat. Pinatnubayan mo sila ng halijing ulap kung araw, at halijing apoy kung gabi, upang matanglawan ang kanilang paglalakbay.
Mula sa langit ay bumab ka sa bundok Sinai, at kinausap mo ang iyong bayan. Binigyan mo sila ng mga tuntuning makatarungan, mga batas na maaasahan at mabubuting kautusan. Itinuro mo sa kanilang ipangilin ang araw ng pamamahinga, at ibinigay mo sa kanila ang iyong kautusan sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. Nang sila'y magutom, binigyan mo sila ng pagkain mula sa langit, at nang sila'y mauho, pinainom mo ng tubig mula sa bato. At sa kanila'y sinabi mo na sakupin ang lupain, sa kanila'y ipinangako mong ibigay. Ngunit naging palalo ang aming mga ninuno, nagmatigas sila at sinuwi ang mga utos mo. Hindi sila sumunod at nilimot ang mga himalang iyong ginawa para sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at naglagay ng pinuno, na manggana sa kanila pabalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad at mahabagin, hindi madaling magalit at sagana sa wagas na pag-ibig, kaya't sila'y hindi mo itinakwil. Gumawa rin sila ng Diyos-Diyos ang guya, at sinabing iyon ang Diyos na naglabas sa kanila mula sa Ehipto. Labis kanilang nilapastangan, ngunit hindi mo pa rin sila pinabayaan sa ilang, sapagkat walang kapantay ang iyong kahabagan. Hindi mo inalis ang haliging ulap na patnubay nila sa paglalakbay sa araw, at ang haliging apoy na tumatanglaw sa kanila pagsapit ng dilim. Pinatnubayan mo sila ng iyong espiritu, upang turuan sila ng dapat nilang gawin. Patuloy mo silang pinakain ng mana, at binigyan ng tubig na pamatid-uhaw. 40 taon mo silang kinalinga sa ilang, kaya't sa anuman ay hindi sila nagkulang. Hindi nasira ang kanilang mga kasuotan, ninamaga man ang kanilang mga paa sa paglalakad. Pinasakop mo sa kanila ang mga kaharian at bayan, ang lupaing sakop ni Haring Sihon ng Hesbon, at ang lupain ni Haring Og ng Bashan. Pinarami mo ang kanilang mga anak tulad ng mga bituin sa langit. Dinala mo sila sa lupain, na ipinangakong sasakupin ng kanilang mga ninuno. Pinasok nga nila at sinakop ang lupain ng Canaan. Sa harap nila ay tinalo ang mga Kananiyong naninirahan doon. Ibinigay ninyo sa kanila ang kanilang mga hari at ang lahat ng mamamayan sa lupain, upang sa kanila'y gawin ang anumang naisin. Pinasok nila at sinakop ang mga may pader na lunsod. Nakuha nila ang matataba nilang lupain, at sinamsam ang kanilang mga ari-arian, mga bahay na puno ng kayamanan, mga balon, mga ubasan, taniman ng olibo at mga bungang kahoy. Sagana sila sa pagkain at lumusog ang kanilang katawan, at tuwang-tuwa sila sa iyong dakilang kabutihan. Ngunit kinalaban ka pa rin nila, at tinalikuran nila ang iyong kautusan. Pinatay nila ang iyong mga propeta, na isinugo mo upang sila'y panumbalikin sa iyo. Patuloy kanilang hinahamak, dahil sa ginawa nila, pinabayaan mong sakupin sila ng kanilang mga kaaway, ipinaalipin mo sila at pinahirapan. Ngunit nang sila'y tumawag sa iyo, pinakinggan mo pa rin sila mula sa langit. Sa habag mo sa kanila, binigyan mo sila ng mga pinunong sa kanila'y magliligtas. Ngunit nang ang buhay nila'y naging matiwasay, muli silang nagkasala laban sa iyo, kaya't pinababayaan mo silang muling matalo ng kaaway. Ngunit kapag sila'y muling nagsisi at humingi ng tulong, pinapakinggan mo sila mula sa langit, at paulit-ulit mo silang inililigtas sapagkat ikaw ay mahabagin. Binabalaan mo silang manumbalik sa iyong kautusan, ngunit sa kanilang kapalaluay lalo nilang nilabag ito. Kahit na ang kautusan mo ay nagbibigay buhay, sa katigasan ng kanilang ulo'y sinuwi nila yon. Maraming taon na pinagtiisan mo sila, at binalaan ng iyong espiritu sa pamamagitan ng mga propeta, ngunit hindi pa rin sila nakinig. Kaya't ipinasakop mo na naman sila sa mga dayuhan. Ngunit dahil sa iyong labis na kahabagan, hindi mo rin sila ganap na nilipol at itinakwil. Ikaw ay mapagpatawad at mahabaging Diyos. O aming Diyos, napakadakila mong Diyos, kakilakilabot ang iyong kapangyarihan. Tumutupad ka sa iyong kasunduan at mga pangako. Mula pa nang kami sakupin ng mga hari ng Assyria, hanggang ngayoy labis ang aming paghihirap. Naghirap ang aming mga hari at pinuno, mga pari, mga propeta, at ang mga ninuno. Ang iyong buong bayan ay dumanas ng kahirapan, kaya't alalahanin mo ang aming pagdurusa. Makatwiran ka sa iyong pagpaparusa sa amin. Naging tapat ka sa kabila ng aming pagkakasala. Ang aming mga ninuno, hari, pinuno at pari, ay hindi sumunod sa iyong kautusan. Sinuwi nila ang iyong mga utos at babala.
Sa gitna ng kasaganang kanilang tinatamasa, sa ilalim ng mabuting pamamahala ng kanilang mga hari, sa kabila ng malalawak at matatabang lupaing kanilang minana, hindi pa rin sila naglingkod sa iyo at nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, sa lupaing ito na iyong ipinamana, sa lupaing ito na ang pagkain ay sagana, kamibus-abos at alipin. Ang dahilan ay ang aming pagkakasala, kaya ang nagpapasisa sa ani ng bukid ay ang mga haring sa ami lumupig. Nasusunod nila anumang gustuhin, pati mga kawan nami inaangkin. O sukdulan na itong hirap namin, pangakong susundin ang kautusan. Dahil dito, kaming sambayan ng Israel ay gumawa ng isang kasulatan ng sinumpaang kasunduan. Ito'y lubos na sinang-ayunan at nilagdaan ng aming mga pinuno, mga Levita at mga pari. Nehemyas Kapitulo 10. Ang unang lumagda sa kasunduan ay ang anak ni Hakalias na si Nehemyas, ang gobernador. Pagkatapos ay si Zedekias at ang mga paring sina Sarayes, Azarias, Jeremias, Paher, Amarias, Malkihas, Hates, Sebanayas, Maluk, Herem, Mirmo, Obadias, Daniel, Jinitem, Baruch, Mesulam, Abijas, Mihamin, Maasiyas, Bilga at Samayas. Sumunod ang mga Levitang sina Jeshua na anak ni Ozenias, binuwi na mula sa angkan ni Henadad, at sina Kadmiel, Sebanayas, Hodias, Kelita, Pelayas, Hanan, Mika, Rehob, Hashabias, Seker, Serebayas, Sebanayas, Hodias, Bani at Ben-ino. Mula naman sa mga pinuno ng bayan, ang lumagda sina Peros, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Asgad, Bibay, Adonijes, Bigvai, Adan, Ater, Hezekias, Azor, Hodias, Hasem, Bazai, Heref, Anatot, Nabay, Magpiyas, Mesulam, Hazir, Mesezebel, Zadai, Jadua, Pelatias, Hanan, Anayas, Hosea, Hananayas, Haseb, Haluhesh, Pila, Sobek, Riham, Hasabna, Maaseyas, Ahiyas, Hanan, Anan, Maluk, Herem at Bana. Ang kasunduan, kami, ang sambayan ng Israel, ang mga pari, mga Levita, mga bantay pintuan, mga mang-aawit at mga manggagawa sa templo, at ang lahat ng iba pang lumayo sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain bilang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Pati ang aming mga asawa at ang aming mga anak na lalaki at babae na pawang may sapat ng pag-iisip ay nanunumpa kasama ng aming mga pinuno at nangangakong tutuparin ang buong kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises. Susundin namin ang lahat ng tuntunin at utos ng Diyos naming si Yahweh. Hindi namin papayagang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain. Kung sila'y magtinda ng trigo o anumang paninda sa araw ng pamamahinga, hindi kami bibili sa kanila. Tuwing ika-7 taon, hindi namin tatamnan ang mga bukirin at hindi na namin sisingilin ang mga may utang sa amin. Taon-taon, magbibigay ang bawat isa sa amin ng halos 4 na gramong pilak upang makatulong sa gastusin para sa templo. Magkakaloob kami ng mga sumusunod para sa serbisyo ng pagsamba doon sa templo, tinapay na handog, pang-araw-araw na handog na pagkaing butil, mga handog na susunugin bilang handog araw-araw, handog sa araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Iba pang handog, ang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel, at iba pang kailangan sa templo. Kaming lahat ay magpapalabunutan taon-taon, ang mga pari, mga Levita at mga mamamayan, para malaman kung aling angkan ang magdadala ng kahoy na panggatong sa mga handog sa altar ni Yahweh na ating Diyos ayon sa itinatakda ng kautusan. Taon-taon ay dadalhin din namin sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin at ang unang bunga ng mga punong kahoy. Dadalhin din namin sa mga pari na maglilingkod sa templo ang mga panganay naming anak na lalaki upang ilaan sa paglilingkod sa Diyos, gayon din ang panganay na anak ng baka, tupa at kambing para naman ihandog ayon sa itinatakda ng kautusan. Magdadala rin kami taon-taon ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at iba naming mga handog na alak, langis ng olibo at lahat ng uri ng bungang kahoy. Magbibigay rin kami sa mga Levita ng 10 bahagi ng mga inani sa aming bukirin.
Ang mga Levitang ito ang naglilikom ng mga ikasampung bahagi at magdadala ng mga ito sa templo. Sasamahan ng mga pari mula sa angkan ni Aaron ang mga Levitang tagapaglikom ng ikasampung bahagi. Ang ikasampung bahagi nito ay dadalhin nila sa kabangyaman ng templo para gamitin doon. Ang mga Israelita at ang mga Levita ang magdadala ng mga naipong trigo, alak at langis para itago sa mga bodega ng mga kagamitan sa templo. Dito nakatira ang mga paring naglilingkod, ang mga bantay pintuan at ang mga mang-aawit. Hindi namin pababayaan ang templo ng aming Diyos. Nehemyas Kapitulo 11. Ang mga nanirahan sa Jerusalem. Ang mga pinuno ng bayan ay tumira sa Jerusalem at ang iba na may nagpalabunutan upang sa bawat 10 pamilya ay kumuha ng isang titira sa banal na lungsod. Ang 9 naman ay nanirahan sa iba't ibang bayan ng Juda. Pinupuri ng mga tao ang sinumang kusang loob na tumira sa Jerusalem. Ang ibang mga Israelita, mga pari, mga Levita, mga tagapaglingkod sa templo at ang mga angka ng mga lingkod ni Solomon ay sa iba't ibang bayan tumira, sa kani-kanilang lupain. Narito ang mga pangunahing mamamayan ng Juda na nanirahan sa Jerusalem, mula sa lipi ni Juda, si Atayas na anak ni Uzias at apo ni Zacarias. Kabilang sa kanyang mga ninuno sina Amarias, Sephetiyes, at Mahalalel na pawang mula sa angkan ni Perez na anak ni Juda. Si Maaseyas na anak ni Baruch at apo ni Kolhoz. Kabilang sa kanyang mga ninuno sina Hazayes, Adayes, Joyarib at Zacarias mula sa angkan ni Sela. Ang kabuuan ng magigiting na lalaki mula sa angkan ni Perez ay 468. Mula sa lipi ni Benjamin, sina Selo na anak ni Mesulam at apo ni Jod. Ang iba pa niyang ninuno ay sina Pedayes, Kaleyes, Maaseyas, Ishel at Hesayas. Sina Gabay at Selay ay malapit na kamag-anak ni Selo. Lahat-lahat ay 728 Benjaminita. Ang pinuno nila ay si Joel na anak ni Zikri at ang kanang kamay nito ay si Juda na anak ni Hesenua. Sa mga pari naman ay kabilang ang mga sumusunod, si Jadeas na anak ni Joyarib, si Jekin, si Sarias na anak ni Hilkias at apo ni Mesulam. Kabilang din sa kanyang mga ninuno si Zadok na anak ni Mereo at si Ahitab na pinakapunong pari. Ang kabuuan ng ang kanyang naglingkod sa templo ay 822. Kabilang din sina Adayes na anak ni Jerehem at apo ni Pelalias. Ang kasama sa mga ninuno niya ay sina Amzi, Zacarias, Paher at Malkihes. Ang kabuuang bilang ng mga pangulo ng sambahayan sa kanyang angkan ay 242. Kasama rin sa tumira sa Jerusalem si Amasai na anak ni Azarel at apo ni Asai. Ang kasamang ninuno niya ay sina Meselimat at Aimer. Ang kabuuang bilang ng mga bahagi ng angkang ito na magigiting na mga kawal ay 128. Ang kanilang pinuno ay si Zabdil na mula sa isang kilalang pamilya. Mula sa mga Levita, si Semayas na anak ni Haseb at apo ni Asrikem. Kabilang sa kanyang mga ninuno sina Hashabias at Bani. Sina Sobetay at Jozabad, mga kilalang Levita ang namahala sa mga gawain sa labas ng templo. Kasama rin nila si Matanayas na anak ni Mika at apo ni Zabdi, mula sa angkan ni Asaph. Siya ang tagapanguna sa korong umaawit ng panalangin ng pasasalamat. Kasama rin niya si Bakbakues na naging lingkod ni Matanayas. Si Abda na anak ni Sumua at apo ni Galal na mula sa angkan ni Jeduthun. Ang kabuuan ng mga Levita sa banal na lungsod ng Jerusalem ay 284. Ang mga bantay sa templo, sina Akab at Talmon kasama ang kanilang mga kamag-anak ay 172 lahat. Ang iba pang mga Israelita, mga pari at Levita ay nanirahan sa ibang bayan ng Juda, sa kani-kanilang mga lupaing minana. Ang lahat namang manggagawa sa templo sa ilalim ng pamamahala ni Nazia at Ispa ay doon naman tumira sa Ophel. Ang namahala sa mga Levitang nasa Jerusalem ay si Uzi, anak ni Bani at apo ni Hashabias. Kasama sa kanyang mga ninuno sina Matanayas at Mika at siya mismo ay mula sa angkan ni Asaph, ang angkan na namamahala sa mga awitin sa loob ng templo ni Yahweh. Ang mga mang-aawit ay may kanya-kanyang araw ng paglilingkod, ayon sa mga tuntuning itinakda ng hari. Si Petahiyes na anak ni Mesesebel mula sa angkan ni Zire sa lipi ni Juda, ang kinatawan ng sambayan ng Israel sa pagdulog sa hari ng Persya.
Iba pang mga bayan na tinirhan ng ibang Israelita. Ang mga nagmula sa lipi ni Juda ay tumira sa mga bayang malapit sa kanilang bukirin. Tumira sila sa lungsod ng Arba, Diban at Jekabzil at sa mga nayong malapit sa mga lungsod na ito. Ang iba sa kanila ay tumira sa mga lungsod ng Jeshua, Molada, Beth Pelet, Hazar Shual, Beer-Siba, at sa mga nayong nakapaligid dito. Nanirahan din sila sa mga lungsod ng Ziklag, Mekona, at sa mga nayong nakapaligid dito, sa Enramon, Zora, Jarmut, Zanoah, Adullam, Lachish at sa mga kalapit bukirin at sa Aseka at sa mga nayo nito. Nanirahan sila sa nasasakupan ng lupaing nasa pagitan ng Beer-Siba sa timog at ng libis ng Ben Hinnom sa hilaga. Ang mga angka namang mula sa lipi ni Benjamin ay nanirahan sa mga bayan ng Geba, Mikmas, Ai, Bethel at sa mga kalapit na nayo ng Anatot, Nob, Ananias, Hazor, Rama, Gitaim, Hadid, Ziboim, Nebalat, Lod at Ono at sa libis ng mga panday. May mga pangkat ng mga Levita na dating nanirahan sa lupain ng Juda na napasama sa lipi ni Benjamin. Nehemyas Kapitulo 12. Ang listahan ng mga pari at mga Levita. Ito ang listahan ng mga pari at mga Levitang bumalik kasama ni Zerubbabel na anak ni Siltil at ng pinakapunong paring si Josue. Ang mga pari ay sina Sereyes, Jeremias, Ezra, Amaries, Maluk, Hates, Sekanayas, Rehum, Mirmo, Ido, Ginetwo, Abijas, Mihamin, Maadies, Bilga, Semayas, Joyarib, Jadaias, Selu, Amok, Hilkias at Jadaias. Sila ang mga pinuno ng mga pari at ng kanilang mga angkan ng panahon ni Josue. Ang mga Levita naman ay sina Jeshua, Binui, Kadmiel, Serebias, Juda at Matanayas. Sila ang namahala sa pagkanta ng mga awit ng pasasalamat. Ang bumubuo ng koro na umaawit ng mga sagutang pag-awit ay sina Bakbakuwes, Uno at iba pang mga Levita na kasama nila. Ang mga sumunod na salinlahi ng paring si Josue. Naging anak ni Josue si Joyakim na ama ni Eliasib. Naging anak naman ni Eliasib si Joyada, na ama ni Jonathan na ama ni Jadua. Nang panahong si Joyakim ang pinakapunong pari, ito ang mga pinuno ng mga angka ng pari: Merayas Seraias, Hananias Jeremias, Mesulam Ezra, Jehohanan Amaries, Jonathan Malukwi, Jose Sebanayas, Adna Herem, Helkai Merio, Zacarias Ido, Mesulam Jingiten, Zikri Abijas, Mini Amin, Piltay Moadies, Samua Bilga, Jehonatan Semayas, Mate na Joyarib, Uzi Jadaias, Kalay Selay, Iber Amo, Hashabias Hilkias, Nathanael Jadaias. Inilista ang mga pamilya ng mga pari at mga Levita. Inilista ang mga pinuno ng mga sambahayan ng mga Levita at ng mga pari ng panahon ng panunungkulan ng mga pinakapunong paring sina Eliasib, Joyada, Johanan at Jadua. Ang listahang ito'y natapos ng panahong si Dario ang hari ng Persya. Ang mga pinuno ng mga sambahayang Levita ay nailista sa aklat ng kasaysayan noong panahon lamang ni Johanan na apo ni Eliasib. Mga itinakdang gawain sa templo. Ang mga pinuno ng mga Levita ay hinati sa mga pangkat na pinamunuan ni Hashabias, Serebias, Jeshua, Binui at Kadmiel. Dalawang pangkat ang sagutang umaawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos, ayon sa ipinag-uutos ni David na lingkod ng Diyos. Ang namahala naman sa mga bantay sa mga bodega na malapit sa mga pintuan ng templo ay ang mga sumusunod: Matanayas, Bakbakuwes, Obadias, Mesulam, Talmon at Akeb. Nooy panahon ng pamamahala ni Joyakim, anak ni Josue at apo ni Jehozadek. Ang gobernador noon ay si Nehemyas at ang pari ay si Ezra na dalubhasa sa kautusan. Itinalaga ni Nehemyas ang pader ng lungsod. Nang italaga na ang pader ng Jerusalem, tinipon ang mga Levita sa Jerusalem upang sama-sama nilang ipagdiwang ang pagtatalaga. Ipinagdiwang ito sa saliw ng mga awit ng pasasalamat at ng tugtog ng pampiyang, alpa, at lira. Ang mga mang-aawit na mula sa angkan ng mga Levita ay dumating mula pa sa paligid ng Jerusalem at mula sa kapatagan ng Netofa, sa bayan ng Gilgal at sa kapatagan ng Geba at Asmevet. Nilinis ng mga pari at ng mga Levita ang kanilang sarili ayon sa kautusan at ganoon din ang ginawa nila sa mga tao.
Nilinis din nila ang mga pintuan at mga pader ng lungsod. Isinama ko sa ibabaw ng pader ng lungsod ang mga pinuno ng Juda. Pinamahala ko sila sa dalawang malaking pangkat ng mga mang-aawit na lilibot sa lungsod upang magpasalamat. Ang isang pangkat ay lumakad na papuntang kanan sa ibabaw ng pader patungo sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Kasunod nito ang kalahati ng mga pinuno ng Juda sa pangunguna ni Hoseas. Nasa likuran nila sina Azarias, Ezra, Mesulam, Juda, Benjamin, Samayas at Jeremias. Hinihipa ng mga paring ito ang kanilang mga trompeta habang sumusunod sina Zacarias, anak ni Jonathan at apo ni Semayas. Kabilang din sa kanyang mga ninuno sina Matanayas, Micaias, Zacher at Asaph. Sumunod din ang kanyang kamag-anak na sina Semayas, Azarel, Milalai, Hilalai, Maai, Netanael, Juda at Hanani. Silang lahat ay may dalang mga instrumento sa musika na katulad ng tinugtog ni Haring David na lingkod ng Diyos. Ang pangkat na ito'y pinangunahan ni Ezra na dalubhasa sa kautusan. Pagdating nila sa pintuan ng bukal nagtuloy silang paakyat sa lungsod ni David. Lumampas sila sa palasyo ni David hanggang sa sumapit sila sa pintuan ng tubig sa gawing silangan ng lungsod. Ang ikalawang pangkat na nagpasalamat din ay lumakad namang pakaliwa sa ibabaw ng pader. Sumunod ako sa pangkat na ito at lumakad kaming kasama ang kalahati ng mga taong bayan. Lumampas kami sa tore ng mga pugon papunta sa maluwang na pader. Mula ro'y lumampas kami sa pintuan ni Ephraim, sa pintuang luma, tuloy sa pintuan ng isda, sa tore ni Hananel, sa tore ng sandaan patungo sa pinto ng mga tupa. Huminto kami sa may pinto ng templo. Ang dalawang pangkat ng mga mang-aawit ay nagtagpo sa tapat ng templo. Bukod sa mga pinunong kasama ko rin ang mga paring umiihip ng mga trompeta na sina Eliakim, Maaseias, Miniamin, Micaias, Elianai, Zacarias at Hananayas. Kasunod nila sina Maaseias, Semayas, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkihes, Elam at Ezer. Ang mga ito'y mang-aawit na pinangunahan ni Jezrahias. Nang araw na iyon, nag-alay sila ng maraming handog at masayang nagdiwang ang mga tao dahil sa kagalakang dulot sa kanila ng Diyos. Pati mga babae at mga bata ay nagdiwang din kaya't ang ingay nila'y narinig sa malalayong lugar. Ambagan para sa pananambahan sa templo. Nang araw ring iyon, nagtalaga sila ng mga lalaking mamamahala sa mga bodegang paglalagyan ng mga kaloob sa templo gaya ng mga unang bunga at ikasampung bahagi ayon sa kautusan. Sila ang kukuha ng mga kaloob para sa mga pari at mga levita mula sa mga bukirin ng mga bayan, sapagkat sila ang inihanda sa paglilingkod sa gawaing ito. Nagalak naman ang mga taga-Juda sa mga pari at mga levita, sapagkat tinupad nila ang utos ng Diyos tungkol sa pagiging malinis. Gumanap din ng kani-kanilang tungkulin ang mga mang-aawit at mga bantay ayon sa iniutos ni David at ng anak nitong si Solomon. Mula pa ng panahon ni Haring David at ng mang-aawit na si Asaph, ang mga mang-aawit na ang nangunguna sa mga awit ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Sa panahon naman ni Zerubbabel at ni Nehemias, ibinibigay ng buong Israel ang kanilang mga kaloob araw-araw para sa pangangailangan ng mga mang-aawit at ng mga bantay sa templo. Ibinibigay nila ang handog para sa mga levita at ibinibigay naman ng mga levita sa mga pari ang bahagi ng mga ito. Nehemias Kapitulo 13. Paghiwalay sa mga dayuhan. Nang araw na binasa sa harap ng mga tao ang kautusan ni Moises, natuklasan nila roon na mahigpit na ipinagbabawal sa mga Israelita ang makihalubilo sa mga Amonita o Moabita. Ipinagbawal ito, sapagkat hindi sila binigyan ng pagkain at inumin ng mga Amonita at Moabita nang dumaan ang mga Israelita sa lupain ng mga ito noong lumabas sila sa Ehipto. Sa halip, inupahan pa ng mga ito si Balaam upang sampain ang Israel, subalit ang sumpang iyon ay ginawa ng Diyos natin na isang pagpapala. Nang ito'y marinig ng mga tao, pinaalis nila ang mga dayuhan. Ang mga reformang ginawa ni Nehemias. Noon si Eliasib ang paring namamahala sa mga bodega sa templo. Maganda ang pakikitungo niya kay Tobias, palibhas ay matagal na silang magkaibigan. Kaya't pinahintulutan ni Eliasib si Tobias na gamitin ang malaking silid sa templo.
Ang silid na iyo'y taguan ng mga handog na pagkaing butil, insenso, mga kagamitan sa templo, mga handog para sa mga pari, 10 bahagi ng handog na butil, alak at langis na para sa mga levita, sa mga mang-aawit at sa mga bantay sa templo. Habang nagaganap iyon, wala ako noon sa Jerusalem, sapagkat nang si Haring Artaxerxes, hari ng Babylonia ay nasa ika-32 taon ng paghahari, nagpunta ako sa kanya upang mag-ulat. Hindi nagtagal at ako'y pinahintulutan niyang makabalik sa Jerusalem. Noon ko natuklas ang binigyan pala ni Eliasib si Tobias ng silid sa loob ng templo. Labis ko itong ikinagalit at itinapon ko sa labas ang lahat ng kagamitan ni Tobias. Pagkatapos, iniutos kong linisin ang silid at ibalik doon ang mga kagamitan sa templo pati ang handog na pagkaing butil at insenso. Nalaman ko rin na ang mga Levita at ang mga mang-aawit sa templo ay umuwi na sa kanilang mga bukirin, sapagkat hindi sila tumatanggap ng bahaging nauukol sa kanila. Nagalit ako sa mga namamahala at sinabi ko, bakit pinabayaan ninyo ang templo ng Diyos? Kaya't pinabalik ko ang mga Levita at ang mga mang-aawit sa templo at muling pinagtrabaho sa kani-kanilang tungkulin. Dahil dito, ang lahat ng mamamayan ng Juda ay muling nagdala ng 10 bahagi ng kanilang mga inaning butil, alak at langis, at inipon ang mga ito sa mga bodega. Pinamahala ko ang paring si Selemias, si Zadok na dalubhasa sa kautusan, at si Pedaias na isang Levita. Pinatulong ko sa kanila si Hanan, anak ni Zeker at apo ni Matanayas. Alam kong mapagkakatiwalaan sila na mamahaji ng mga pangangailangan ng kanilang mga kasamahan. Alalahanin po ninyo, Diyos ko, ang mga ginawa kong ito para sa templo at sa pananambahan doon. Noon ko rin nakita na ang mga taga-Juda ay nagpipisa ng ubas sa araw ng pamamahinga. Mayroon din namang mga nagkakarga sa mga asno ng mga trigo, alak, ubas, igos at iba pang bagay, at dinadala sa Jerusalem. Binalaan ko silang huwag magtinda ng anuman sa araw ng pamamahinga. Ang mga taga-Tyro na nasa lungsod ay nagdadala naman ng isda at lahat ng uri ng paninda, at sa araw din ng pamamahinga nila ipinagbibili sa mga taga-Juda na nasa Jerusalem. Dahil dito, pinagalitan ko ang mga namumuno sa Juda. Pinagsabihan ko sila, masama ang ginagawa ninyong ito. Nilalapastangan ninyo ang araw ng pamamahinga. Ito mismo ang dahilan kaya pinarusahan ng Diyos ang inyong mga ninuno at winasak ang lungsod na ito. Lalo ninyong ginagalit ang Diyos sa ginagawa ninyong paglapastangan sa araw ng pamamahinga, kaya't iniutos kong mula noon, pagsapit ng araw ng pamamahinga, ang mga pintuan ng lungsod ay sarhan bago lumubog ang araw at huwag bubuksan hanggang hindi natatapos ang araw na iyon. Pinabantayan ko sa aking mga tauhan ang mga pintuan upang matiyak na walang anumang panindang maipapasok sa araw ng pamamahinga. Kung minsan, ang mga mangangalakal sa Jerusalem ay sa labas ng pader natutulog. Binalaan ko sila na kapag umulit pa sila ay gagamitan ko na sila ng dahas. Mula nooy hindi na sila dumarating kapag araw ng pamamahinga. Iniutos ko sa mga Levita na dapat nilang linisin ang kanilang sarili ayon sa kautusan at magbantay sa mga pinto upang mainggatang banal ang araw ng pamamahinga. Alalahanin po ninyo ako, O Diyos, sa ginawa kong ito at huwag ninyo akong parusahan sapagkat dakila ang iyong pag-ibig. Nalaman ko rin noon na maraming mga Hudyo ang nag-asawa ng mga babaeng taga-Asdod, Aman at Moab. Dahil dito, kalahati ng kanilang mga anak ang nagsasalita ng wikang Asdod at iba pang mga wikang Banyaga, ngunit hindi sila nakakapagsalita ng wika ng Juda. Pinagalitan ko ang mga kalalakihan, isinumpa sila, pinalo at sinabunutan. Pagkatapos, pinapanumpa ko sila sa pangalan ng Diyos na sila at ang kanilang mga anak ay hindi na mag-aasawa ng mga dayuhan. Hindi ba iyan ang sanhi ng pagkakasala ni Solomon? Sinabi ko sa kanila. Walang sino mang hari saan mang bansa na tulad niya. Mahal siya ng Diyos at ginawang hari sa buong Israel. Subalit nagkasala siya dahil sa mga babaeng banyaga. Susundin ba namin ang inyong masamang halimbawa at susuway sa Diyos dahil sa pag-aasawa ng mga dayuhan? Isa sa mga anak ni Joiada, na anak ng pinakapunong pari na si Eliasib, ay nag-asawa ng isang babae mula sa angkan ni Sanballat na Horonita, kaya't pinalayas ko siya sa Jerusalem.
Alalahanin po ninyo, o aking Diyos, ang paglapastangan nila sa tungkulin ng pagiging pari at sa kasundo ang ginawa ninyo sa mga pari at sa mga Levita. Nilinis ko ang sambayanan sa lahat ng pakikitungo nila sa mga dayuhan. Gumawa ako ng mga tuntunin para sa mga pari at mga Levita upang malaman nila ang kanilang mga tungkulin. Isinaayos ko rin ang pagdadala sa takdang oras ng mga kahoy na gagamiting panggatong sa pagsunog ng mga handog, gayon din ang pagdadala ng mga tao sa mga unang ani ng butil at bungang kahoy. Alalahanin ninyo, o aking Diyos, ang lahat ng ito at ako po'y pagpalain ninyo.